panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid! Kamusta po ang tulog natin? Huwag niyong sagutin ng ganap at kasiya-siya. Alive in Christ. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y mananalangin muna. Hingin natin kay Sister Maripas. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa araw na itong pinagkaloob mo sa amin. Masarap na pagtulog na pinagkaloob mo sa amin at panibagong lakas, Lord. Maraming salamat po. At alam namin, Lord, na sa araw na to ay inihanda mo na rin ang lahat ng aming pangangailangan. Maraming salamat po, Lord. Kayo po ang manguna sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Pagpalain mo kaming lahat upang maging pagpapala po kami sa iyong mga anak. Salamat, Lord, sa pagtawag mo sa iyong mga anak sa oras na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay. Pati muna tayo sa mga may birthday.
today is your birthday. Sino yan? Sige. Tatlo, no? Tatlo. Si Sister Neri ng San Juan, San Laia. San Juan, Batangas. Batangas, sa Laia. Sister Neri, happy birthday. Happy birthday. At happy birthday kay Sister Vivian Caramba. Happy birthday, Sister birthday din po, Sister Vivian. Vivian. Happy birthday. At At Sam. si Roxette. Yes, hallelujah. Happy Happy birthday, birthday, Roxette. Roxette. Pamangkin ko yon si Sa Pampanga. Roxette. Yes, Nasa sa Pampanga. Okay. Sige po, bagsakan naman muna natin Isang sila bagsak. lahat ng happy birthday dahil may mga kaarawan. Okay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday po sa Happy inyo lahat. birthday. Ayan. Thank you, Lord. Bago po tayo pumunta sa inyong mga awitin, gusto ko lang pong ituloy yung ating lesson kahapon. So kahapon, ang sabi natin, we are created to bring glory to God. Yun po ang pinaka-purpose ng pagkakalikha sa atin ng Diyos, ang magbigay ng glory sa Kanya. Tapos, lagi pong ang question na to ay sinusundan ng paano ba ako makakapagbigay ng glory kay Lord? Ang unang-una po, para tayo makapagbigay ng glory sa pangalan ng Panginoon, to praise Him. Always praise the Lord. Sa Psalm 50:23, sabi rito, whoever offers praise glorifies me. So kapag ikaw ay sumasamba sa Panginoon, binibigyan mo siya ng glory. So, kung yun po ang magandang gawin, kailangan hindi siya nakabase sa sitwasyon mo. Kasi napakadali pong magbigay at magsabi ng praise the Lord when things are going well with us. Paano po kung hindi na? Ayun. Sabi kasi ng mga ibang tao, ang totoo sabi ng mga tao, madali kasing magpuri kapag ang lahat ng bagay ay okay. Sa totoo lang po, hindi rin. Minsan kapag lahat maayos sa'yo, ang hirap-hirap pa nga minsan nung magpasalamat kay Lord kasi para bang siguro iniisip mo, wala namang itinulong sa'yo si Lord dahil okay ka naman. Kaya di ba parang mahirap yung magpuri sa Kanya. Pero dito po sa Ecclesiastes 7:14, ang sabi rito, when things are going well for you, be glad. And when trouble comes, just remember, God sends both happiness and troubles. You never know what's going to happen next. So kahit Kristiyano po tayo, hindi tayo exempted sa mga ganyang bad times. So lahat tayo dumaranas po niyan. Ang importante po, you still praise God. Paano ka ba magpuri kapag hindi na maganda yung nangyayari sa'yo? Halimbawa, masama ang pakiramdam mo. Diba? Malaki problema mo. Nakahiga ka lang, hindi ka makakilos. Paano yun gagawin? Pero alam niyo po, the perfect example po nito ay si King David. Alam niyo po ba na ang mga praise psalms niya, yung mga psalms na isinulat niya, na puro papuri sa Diyos, yun po yung mga times na hinahabol siya ng mga kaaway niya. Sobra po talaga ang persecution niya nung mga panahon na isinulat niya to. So relatable yung experience ni Haring David sa atin ngayon. Amen. Yung enemies natin can come in the form of, halimbawa, yung mga debt collectors. Hindi debt, yung debt. Utang. Halimbawa, biglang dumating ang Meralco bill mo ng 3 months. O kaya, meron kang sakit na sa sobrang pain mo, hindi ka makaalis ng bahay, nakahiga ka lang sa kama. Marami pong mga, pwedeng yun ang maging enemies mo. Pero, binigyan tayo ng perfect example ni King David na you can still praise God kahit na ganun ang nararamdaman mo. Alam niyo po kung paano po niyo magagawa yun? Oo. Yes. Alam niyo po, kung napanood niyo po yung video dati ni Ninong GB Labilla, bago po siya kinuha ni Lord, nakahiga na po yun. Nakahiga na po yun sa Yes, kama right. nung pumunta kami. Actually, lockdown na po Pero thank you, Lord. Talagang
pinarating pa kami ni Lord doon bago po talaga naghigpit. Alam niyo, pag tingin namin, nakahiga kasi hindi na po siya makatayo eh. Dahil meron po siyang cancer sa buto. So, kinain na po ng cancer yung kanyang lower, yung sa may lumbar area. So, hindi na siya makaupo, hindi na siya makatayo, nakahiga na lang po. Alam niyo po, nung kinantahan namin siya, tuwang-tuwa po siya at kumukumpas pa siya. Kinukumpasan niya kami. Samantalang nakahiga po to Tapos after namin kumanta, pumalakpak pa siya. Sabi niya, ang galing-galing niyo. Sabi niya ganon. Alam niyo po, kami ang na-bless dun sa mga oras na yon. So, posible po, pwede tayong magpuri sa Panginoon. Alam niyo po kung papaano, huwag mawala sa isipan natin kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Para kahit na anong sitwasyon nandoon tayo, makakapagpuri pa rin tayo. Kasi kung kilala mo siya, alam mo na kahit na mahirap ang sitwasyon mo ngayon, hindi ka niya iiwanan at pababayaan. Sapat na dahilan po iyon para po kahit na hindi maganda ang nangyayari, pwede ka pa rin magpuri kay Lord. Ang pinakamaganda po rito, anuman ang sitwasyon mo, buhay ka pa, kapatid. Amen. Humihinga ka pa. Amen. Napakalaking dahilan na po yun para po tayo ay makapagpuri sa Panginoon. So to bring glory to the Lord, praise God. Kahit anong sitwasyon, praise Him. Yung meron nga po ako dyang awitin, yung sa Psalm 92, yung 1 and 2. Di ba inawit ko to nung isang araw yung how good it is to give thanks to you, to sing in your honor, O Most High God. How good it is to give thanks to you, to sing in your honor, O Most High God. Your mighty deeds, O Lord, makes me glad. Because of what you have done, I sing for joy. How good it is to give thanks to you, to sing in your honor, O Most High God. How good it is to give thanks to you, to sing in your honor, O Most High God. Yan lang po ang gagawin natin every day. And you will bring glory to God. Sa Thursday, may isa pa tayo ulit on how you can bring glory to God. At ngayon po, may continuation yan para susundan nyo, mga kapatid. So, sa araw po na ito, ang awit po natin, ay, magandang awitin ito. Nakalimutan ko na rin ito. Oo. Hindi, nakalimutan dahil marami tayong kanta, pero naalala ko pa rin ito. Ayan, ito pong awitin na to ay pinamagatan ng mami na Yagit. Yagit. Oo. Malalaman nyo kung bakit. At talaga, si Sister Agnes, naalala niya itong song ng mami na ito. Amen, Okay. amen. Pakinggan po natin. Ang buhay ng tao'y isang yagit, dumadaloy sa agos ng tubig. Kaliwa, kanan, di malaman kung saan. Ganyan ang buhay ng isang yagit. Ngunit ngayon, ang Panginoon ang siyang kumikilos sa buhay ko.
no more. Dahil, Parang matagal na po eh. may storya nga to. Yes. Basta morning devotion yun, alam ko nung ano eh. So, yagit no more, ano, mga Yes, kapatid. no more yagit. Oo. Ngayon, kung nangangailangan po tayo ng tulong, ang susunod na awitin, magpo-provide ng sagot kung saan mo makukuha ang kailangan mong Amen, tulong. amen. Nakalimutan ko na naman kayong pabatiin. Ay, okay, sabay-sabay ready. Good, Good morning, morning, Jesus! Hindi nila alam eh. Okay, dito tayo sa Psalm 121. Galing ito kay Sister Mana Ilaga Yes. ng San San Pablo. Pablo. I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord, who made heaven and earth. He will not let you fall, your protector is always away. Where will my help come from? It will come from the Lord. The protector of Israel never dozes, no sleeps. He will guide you and protect you. The sun will not hurt you during the day, nor the moon during the night. The Lord will guide you as you come and go. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Our help is in the name of the Lord. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Thank you, Lord. At ang susunod po ay galing kay Sister Tere. I am amazed at the wonders of your love. I am amazed at the wonders of your love.
Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand. Your love for me is too deep. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Salamat sa Panginoon. Ayan. At para po sa ating last na song, ni-request po ito ni Brother Joe Marie. At naalala niya. Oo, suke. Tapos, ba't lahat ng kinakanta ko, yun lang nire-request mo, Brother Joe? May favoritism. May favorite. Ito ay binigay din na kanta sa akin ni Lord. Come and worship the Lord. Pwede ka sumabay, Tari, pwedeng announce lang konti. Sige pala. Opo, sa linggo po, March 31, para sa mga young people sa CSM, invited po kayo sa ating streaming on March 31, 3 p.m. Sunday. May 21. Sorry po, May 21. 3 p.m. Amen. May 31. 3 p.m. Thank you, Lord. Kita-kita po lahat ng mga young people, invited po kayo. Online po tayo on May 31. Si Brother, ang topic natin is God's timing. Brother Ramon Salvacion po magtuturo. Thank you, Lord. God bless us all. Ay, apply mo nga yung lesson natin kahapon sa voice. Sabihin mo ulit yung May 31 ng modulated. From the diaphragm down. Sige nga, sabihin mo ulit, Mac. Alam niyo po kasi kahapon meron kaming voice lesson dito. So kahapon nag-start po. At ang isa sa natutunan namin ay magsalita. Kapag nagsasalita ka pala, kailangan mas higher sa normal ang voice mo. So, Kailan galing sa diaphragm hello daw? everyone, all CSM, we are inviting you on May 31, 2020 at 3 p.m. for our CSM Fellowship online. See you all! Napa-English tuloy siya. Na-stress yata. Mas mataas pa pala yun, ha? Ikaw mag-sample. Yung bubbles. Meron po kami parang bubble. Si Seri, magaling si Sisteri doon eh. Wala na tayong time. O, sige po mga kapatid, ha? Sa susunod, ano namin sa inyo, isa-share namin sa inyo kung paano po yung everyday exercise para po ma-modulate pala. Dapat pala, huwag masyadong matini. Dapat pala, huwag masyadong matinis ang boses. Dear Ate Charo. Ganon. Oo. Kahit daw po pala nakikipag-usap ka lang, kailangan from the diaphragm, hindi lang kapag kumakanta ka. Kailangan even if you are speaking. Just like this. Parang ganito, Tari. Good morning, Natural Jesus. na yung kay Sally. Good morning, Jesus. O, diba? Natural na sa kanya po Normal yun. na po yun. Okay. Okay. Sister Nida, yung request mo,
kakantahin din yan, ha, This sa week po, susunod. lahat This yung week, mga nakapila request po ninyo. ang inyong mga request. Dami natin mga abroad, ano? So, meron pa tayong isa? Yes, come and Oo worship. nga pala, kanta ko yan. O, sige, kantahin na natin. Come and worship the Lord. Come and worship The Lord, all you people whom He called. Let that desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Come and worship the Lord, all you people whom He called. Let that desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Oh Lord, what a privilege to come before you right now. Pour out your Spirit so we can worship. Let not our will but yours be done. Let not our will but yours be done. Come and worship the Lord, all you people whom He called. Let that desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Come and worship the Lord, all you people whom He called. Let that desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Oh Lord, what a privilege to come before you right now. Pour out your Spirit so we can worship. Let not our will but yours be done. Let not our will but yours be done. Thank you, Lord. Hallelujah. At salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa umagang ito. Pero bago po tayo dumako sa ating pinaka-sharer sa araw na ito, siyempre meron tayong nagse-celebrate na birthday at siya na rin po ang sharer natin. Actually, yung mga bata, mga anak niya, nung April ay nag-birthday din, halos lahat. At May, basta marami sila na magpapasalamat, buong family actually ngayon. Welcome po natin si Sister Vivian. Pero, mayroong ding surprise sa kanya. So, Sister Vivian, abangan mo ha, may surprise dyan sa'yo. Oo. Happy birthday. Wish ko po good health at lagi pong more blessings para sa iyo at sa iyong family. God bless you. God bless. Good morning, Sister Vivian. Happy birthday. Enjoy your day. God bless you more and more. Thank you, Lord. Binabati ko si Sister Vivian Caramba ng maligayang kaarawan. May God bless you and good health. God bless sa ating lahat, Comfy family. Thank you. Happy birthday, Sister Vivian. Enjoy your special day. God bless you. Hi, Sister Vivian. Happy birthday. More birthdays to come and good health. Happy birthday again. Happy birthday, Sister Babes. More birthday to comes in your life. God bless you. Happy birthday, Sister Vivian.
May you have many more birthdays to come. God bless you on your special day. Happy birthday, Sister Vivian. God bless you more and more. Happy birthday, Sister Vivian Beauty. God bless you. More birthdays to come. Happy birthday, Sister Vivian. God bless. Happy birthday, Sister Vivian. God bless you. More birthdays to come. Happy birthday, Ninang Vivian. God bless. Happy birthday, Sister Vivian. Wish you more birthdays to come. God bless you. Birthday, Sister Vivian. May you be blessed with more happy and healthy years from our Lord Jesus Christ. Happy birthday, Sister Vivian. Hello po, Sister Vivian. May the Lord God bless you more. Happy birthday! Surely goodness and love will follow you all the days of your life. Happy birthday, Ninang Vivian. God bless us all. Flower for you. Happy birthday, Sister Vivian. Happy birthday, Sister Vivian. Good morning, Jesus. Good morning, brothers and sisters. Dito nga po sa Ecclesiastes 11 verse 8, be grateful for every year you live. Una nga po, nagpapasalamat ako kay Lord sa panibagong buhay at kalakasan na binigay niya sa akin. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga greetings, sa lahat ng mga bumati po sa aking kaarawan. Ngayon po ang aking birthday. Huwag niyo na pong itanong kung ilang taon ako. Bata pa po ako. Despite po sa current situation natin ngayong pandemic, nagpapasalamat po kami kay Lord dahil safe and healthy ang aming family, ang aming mga mahal sa buhay, ang mga tauhan namin sa aming mga companies. Sa panahon po ngayon na maraming affected na mga business, hindi po kami pinababayaan ng ating Panginoon. Marami pong mga temporary na nag-close na mga clients namin ng mga hotel, pero napakabuti at napakabait po ng ating Panginoon na may natira pa po kahit papaano sa amin na 30% ng mga clients na mga malls, supermarket, hospital, condos, restaurant. Nakakalungkot pong isipin pero alam naman po natin na ang lahat ng po ito ay hindi magtatagal. At may magandang gagawin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga po lagi lang po tayong mag-pray at magtiwala sa Panginoon at lahat po iyan ay maaayos. In Jesus' name, Amen. This is for you, Lord. Jesus.
Ayan. Happy birthday, Sister Vivian. Yun po ay surprise sa kanya ng Makati Group. Kasi po yung fellowship at saka yung ating mga Bible studies, ginagawa sa Cramsis, dun sa kanilang office. So, hindi niya alam na may hinanda ang mga brothers and sisters natin na taga Makati para sa kanyang birthday. So, enjoy your day. Kahit lockdown, pati na rin kay Roxette. Kaya pala si Roxette namili kahapon. Kasi birthday nga niya. Love you, Seth and Sister Vivian. Ngayon po, huwag kayong umalis dyan at meron tayong mga kapatiran na mag-share po. Importante po ito, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaya po yung mga anak po ninyo na nasa bahay, kung natutulog, gisingin niyo po. Maganda po itong ating pag-uusapan sa araw na ito. Yan po. See you in a bit, mga kapatid. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Lahat, good morning Jesus. At sa ating lahat na nagla-live streaming, salamat po sa sandaling ito. Sa iyo ang pasasalamat at papuri sa Diyos. Kasama ko po ang dalawa nating ministro. Babati rin. Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa kanya-kanyang mga tahanan. Good morning lahat ng Coffee Family. Good morning. Once again, good morning Jesus sa lahat, North, East, West, South. Siyempre, especially ang Manggahan, aking mga mahal sa buhay, at ang Brookside. Happy birthday dun sa aking apo kahapon at kay Debilin din po. Good morning, God bless us all. Ayan, tayo po ay bago magpatuloy, mananalangin muna tayong lahat. Yumuko tayo at hingin natin ang presensya ng Diyos na siyang makasama natin sa sandaling ito. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, aming amang mapagmahal, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ng aming Panginoon, ngayon po ay naririto kami na pasasakop sa iyo at pagagamit sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, para maraming tao mabago, maligtas, lalo na sa mga kabataang na mali ang pamumuhay. Sa pamamagitan nito, Panginoon, maibalik, maituwid muli ang kanilang pamumuhay at magkaroon ng pag-asa. Gamitin mo po kami, pati ang mga magsishare. Si Minister Ray naririto rin po para mag-share ng kanyang mga karanasan. At kami naririto para magbigay payo, encourage ng Word of God para ipag-pray ang mga taong nagumon sa mga maling pamumuhay, nagumon sa mga maling bisyo. Ito na po ang pagkakataon para magbalik loob sa Panginoon. Samahan mo po kami, gabayan niyo po kami, pangunahan mo po kami, Banal na Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Amen. Andito po si Brother Ray Danganan para magpatotoo sa kanyang naranasang buhay. Good morning, Jesus. Good morning, my comfy family. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating Panginoong Hesukristo sa opportunity po na ito na maibahagi ko po sa inyo kung paano po ako tinawag ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, nung ako po ay tinawag ni Lord ay ang buhay ko po noon ay walang kulay. Ano po? Pag sinabing walang kulay, walang direksyon, walang pupuntahan. Masalimuot po ang aking buhay noon mga kapatid. At nasa rehabilitation center po ako noon. Tinawag ako ni Lord. Nagdesisyon po ako noon mga kapatid dahil pang-apat na beses ko na po na rehab. Kaya yung pang-apat ko po ay nagdesisyon po ako at nagpray po ako sa ating Panginoon. Dahil lalabas po ako noon at natatakot po ako at di ko alam kung paano ko sisimulan muli ang buhay ko. Ang hirap po ng ganung buhay, nasa alipin ka ng isang droga na
talo ka parate, ang daming galit sa'yo, para kang may sakit na nakakahawa. At salamat po sa ating Panginoon at meron po siyang mga ginamit, instrumento upang madala po ako sa ating Panginoon. Lalong-lalo na si Sister Relly, ginamit po siya. At lalong-lalo na po si Mami Ligaya, ang ating spiritual parents, na pinayagan niya po ako na magstay po dito sa ating community. At doon po nag-start ang aking paglilingkod sa ating Panginoon. At nung ilalabas na nga po ako, hindi ko po malimutan yon. Sila Pastor Romy po ang naglabas sa akin, sila Minister Jeff, si Alan, Brother Alan, at si Minister Ed. At nung nilabas po ako, ay diretso po ako sa ating community. At doon po ay na-assign ako ni Mami sa Kalo. At ang mentor ko po noon ay walang iba kundi si Brother Celso, ang aking mentor sa Kalo. At hindi po ako iniwanan ni Brother Celso. Ako po ang kanyang support. Kahit nasan siya, prayer meeting, nandun po ako. At inoobserbahan ko po yung paano po maglingkod kay Lord. At yun nga po, nakikita ko kung paano ang role ng pagiging support hanggang sa tumagal na taon, nasa Kalo po ako. At alam niyo po, salamat kay Lord na hindi po ako binitawan ni Lord at ginamit si Brother Celso na hindi rin po bumitaw sa akin. At yun nga po, hindi ko namamalayan, nalilimutan ko na pala yung bisyo ko. At natutuon na po ako sa aking service kay Lord. At hindi ko rin namamalayan na nagagamit na po ako ni Lord na magpakanta. Hindi lang po yun, magpakanta, kundi pinatatayo na rin po ako ni Brother Celso. Nag-MC na po ako sa mga prayer meetings. Halos tumagal din po ako sa Kalo. Sa Kalo po ako na-train. Training ground ko po ang Kalo. At salamat at binigyan po ako ng pagkakataon ng ating Panginoon upang makilala ko po siya ng lubusan. At hindi lang po yun. Bigla na lang po minsan tatawagin po ako ng Mami at i-assign po ako sa malalayong lugar. Patulad po ng Isabela. Pero once a month lang po i-assign ako ng Isabela. At hindi lang po yun. Halos lahat po ng mga minister po ngayon ay naging support po ako. Halos po lahat sila naging support ako. Nag-observe po ako noon, mga kapatid, kung paano po ang support, sumunod, makinig sa kanila, paano po sila tumayo, at kung paano nakita ko po sa kanila yung tinatawag na wholeheartedly, kung paano sila nagsiserve kay Lord. At doon po nagsimula ang aking calling, pagkatawag po sa akin ng ating Panginoon. At hindi ko namamalayan, mga kapatid, may ginagawa na po si Lord na napakaganda sa aking buhay. Alam niyo po, hindi ko na nga po ina-expect na makapag-asawa pa ako. Kasi sino po ba ang tatanggap sa akin bilang isang drug addict? Pero alam niyo po, napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi ko inaakala na ako po ay makakapag-asawa. Bibigyan niya ng asawa, bibigyan niya ng anak, na ngayon po ay kasama ko sa gawain, si Jacob, si Odette. At alam niyo po, mga kapatid, marami pa pong binigay si Lord na blessing spiritually, hindi lang po mga material na pagpapala, kundi yung tinatawag pong spiritual na blessing, na natanggap ko ang kapayapaan, natanggap ko ang awa,
natanggap ko ang pagpapakumbaba, natuto akong makinig, natuto akong sumunod, at alam niyo po, yung tinatawag na John 10:10, yung buhay na ganap at kasiya-siya, dito ko po nakita kay Lord, mga kapatid. At binago niya po lahat ang buhay ko. Binago niya rin po ang pananaw ng mga tao sa akin. Na dati, para akong isang may sakit. Pero ngayon, ang tingin sa akin ng tao ay ginagalang na. Dating iniiwasan, dating galit na galit ang tao, pero alam niyo po, binago lahat po ng Panginoon yon. At ngayon alam niyo po ba, dahil sa sobrang pagmamahal sa akin ng Diyos, alam niyo po ba, lahat po ng mga kasabay ko ngayon, ng mga kapwa ko adik, ngayon wala na po sila. Ako na lang po ang natitira. Ako na lang po ang itinira ng Diyos. At napakaganda po ng plano ng Panginoon para sa atin. Kaya nga po yung life verse ko, yung Proverbs 16 verse 3, na ipagkatiwala natin kay Yahweh ang lahat ng ating gagawin at magtatagumpay tayo sa lahat ng ating layunin. At ito po ang binigay sa akin ng message ni Lord para sa kanyang ministry. Kaya ngayon po, alam nyo, lahat ng aking ginagawa po ngayon, sa pagpipreach, pag humahayo po ako, pag tumatayo po ako, alam nyo po, ipinagkakatiwala ko lahat sa ating Panginoon, ang lahat po ng aking gagawin. Ang sabi po ron, magtatagumpay po tayo sa lahat ng ating gagawin. Kaya mga kapatid, habang buhay po, may pag-asa po kay Lord. Kaya itong buhay ko pong ito, lahat ng papuri, pasasalamat mga kapatid, ay binibigay ko po sa ating Panginoon. Marami pa pong blessing na nangyari sa aking buhay. At hindi ko inaakala na isa pa na kaming pamilya ay makakapunta ng USA. Isipin nyo na wala ng pag-asa, pero kay Lord, nandun ang pag-asa. Kaya kapag hinanap natin ang kaligtasan kay Lord at ipinagkatiwala natin lahat ng bagay, victorious po ang buhay natin. Pero, sabi doon, maglilingkod tayo sa Panginoon. Kalilimutan na yung dating buhay dahil meron na tayong bagong buhay sa ating Panginoon. Kaya alam nyo, itong buhay ko po ngayon, mga kapatid, grasya at awa po ng ating Panginoon. Kaya lahat ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo po lamang. In Jesus' name, Amen. Aawit po kami para kay Lord. Papuri, pasasalamat sa iyo lang, Panginoon. Sa iyo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umaakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang ibang makahihigit pa. Kaya't papuri, pasasalamat sa ilang Panginoon. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Purihin siya at aking aawitan habang nabubuhay. Purihin kita, o kay buting umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang iba
papuri, pasasalamat sa ilang Panginoon. Kaya't papuri, pasasalamat sa ilang Panginoon. God. Ayan, narinig po natin ang patutuo ni Brother Ray, Minister Ray Danganan. Nais ko munang basahin to sa Acts 26:18. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas, sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Sila'y patatawarin ko sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa pinapaging banal. Yan, naging saksi po ako ng buhay ni Minister Ray. Dahil habang siya'y nasa rehabilitation, ako po yung nakikipag-dialogue doon sa mga director doon para sa kanya. At nang ilabas na po siya sa rehabilitation, kami rin po ang pinasundo ng mami. At pagkasundo namin mula sa rehab, sabi ng Mami Ligaya, sige, bahala ka na dyan, dali mo na kung saan mo gustong dalhin. So dinala ko po sa Kalo at si Brother Minister Celso ay naroroon. Sabi ko, tulungan mo ko, sa iyo ko naman ihahabilin to. Inihabilin sa akin ng Mami, papasa ko naman sa iyo, ikaw ang magde-disciple. At yun na po, si Brother Ray. Ito na ngayon ang naging resulta. So, napakaganda po ng magiging buhay ng tao kapag nagbalik loob sa Panginoon. Isang adik, isang nagumon sa maling pamumuhay. Ang pagiging adik po, ang meaning ng addiction is a psychological and physical inability to stop consuming a chemical drugs, activity, or substance, even though it is causing psychological and physical harm. Kahit ito'y masakit o magkakasakit o napakahirap, no, ang addiction. Ang addicted naman, yun po yung tao. No? Someone who is addicted to a harmful drug cannot stop taking it. Hindi na niya kayang pigilin, nagumon, nalulong na siya doon. If you say that someone is addicted to something, you mean that they like very much and want to spend as much as time doing it as possible. Yung mga taong hindi na niya kaya pag nagumon, nalulong, ay hindi na niya kayang umalis, na nalubog ka na sa putikan, hindi mo na kayang umahon. So sa pagkalubog na yon, nasasabi ko po yan, nanggaling rin po ako dyan mamaya. Kukwento ko pero naririto po ang dalawa kong kasama na tatanungin rin natin. Dito po sila nanggaling. Ang addiction po rin pala, sabihin ko lang po sa inyo lahat, hindi lang po sa drugs. Ang addiction, maaring sa alak, sigarilyo. Meron akong pamangkin na kapitan ng barko, diyan lang sa BF Resorts. Na-addict naman siya sa alak at sigarilyo at ilang beses yung nag-tempt magpakamatay dahil hindi makawala. Marami na naman akong kaibigan na addict naman sa cellphone, sa pagkain. Pwede ka rin ma-addict sa pagkain. Sa telebisyon, doon ka na nakababad. Para bang kulang ang buhay mo pag hindi ka nakapanood ng TV. Saan pa? Addict sa pagkain. Ayan, kaya maraming nagiging high blood. Sa sugal. Sa sugal. Nako, maraming addict sa sugal. Kaya ang addiction ay magiging way para ikaw ay magnakaw, pumatay, mang-rape, at mawala sa katinuan ang isip ng tao. Naririto po ang dalawa nating kapatid na minsan nagumon rin. Pag nagumon, ibig po ay addict yun. Nagumon. Nalulong, no, nalulong sila sa mga bisyong ito. Tanungin natin sila. Sa bawat tanong, dalawa na kagad ang sasagot. Ayan. Ang unang tanong, paano nagsimula na ikaw ay nagumon sa addiction?
Muli, good morning sa ating mga kapatiran. Salamat sa Panginoon. Dalito na ako ngayon. Ngayon, yung doon sa tanong na yun ni Pastor Romy, paano ako nagumon? Matagal na panahon akong, halos ilang taon din ako nagtrabaho sa club. Sa club nung time na yun, maraming sa paligid ko yung mga nagtatrabaho. Halos ang lahat ay mga nagtatrabaho, puro ganun ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan nila yung tungkol dun sa drugs na yan. Nasabi, pag nakatikim ka daw, talaga namang masasabing gising ka, alive ka sa iyong trabaho, na ang araw gagawin mong gabi, na ang gabi gagawin mong araw, halos 24 hours ka na. Hindi lang 24 hours, talagang andun na magigising ka. Para bang sa akin, nung time na yon, yun na yung parang simula. Hanggang sa dumating na kami nga ng aking kapatid noon, time na yun na nung nawala ang mami ko at kinuha na nga ni Lord nung time na yun, doon na nagsimula akong nakatikim ng ipinagbabawal na gamot. Naalala niyo yung sharing ko last time, na sabi ko nga ako yung, sa magkakapatid ako yung pinakamalapit sa mami ko. Kaya nung time na yon, nung nawala nga mami ko, doon na nag-start ako yung nakatikim at nagtuloy-tuloy na ang paggamit ko nun. Minister? Sa akin naman, kung paano ko nagumon, yung curiosity. Tayo mga kabataan nung araw, yung curiosity ba, kasi kung bakit ako nakapagsimulang mag-drugs. Kasi nung time na yon, yung tsuhin ko, yung mga pinsan, mga ano, kung bakit ako nagumon doon. Kasi yung curiosity ba, yung parang ano yung nangyayari sa kanila. Nagsimula kasi to, one time, nagtutumpukan sila, tapos biglang nagda-drugs na pala sila noon. Tapos pag drugs nila, mahilig kami sa basketball eh. Ngayon pag drugs nila, pag basketball namin, yung isang kasama ko rin dito sa Comfy, ang ginawa niya, pagkalabas namin dito, biglang inabot yung ring. Pag abot nung ring, sabi ko, anong ginawa mo? Bakit naabot mo yung ring? Tapos pinagmamasdan ko sila, ang gagaling nilang mag-basketball, pastor. Ang gagaling nilang mag-basketball. Kasi pag nakapag-drugs ka, active ka eh. Ang ganda ng pulso mo. Ngayon, naging curious ako, kaya yung mga kabataan, doon sa curious natin, wag na nating subukan. Kasi pag nasubukan natin, ang hirap ng makalabas. Di ngayon, dumating ang time, kasi every Sunday naglalaro kami. Ngayon, inabangan ko itong Sunday na to. Ngayon, pagdating ng Sunday na yon, tinry ko. Pag-try ko ngayon, gumaling din akong mag-basketball, shoot ng shoot ng shoot ng shoot. Ngayon, ang nangyari sa akin, doon ako nagsimula kung paano, bakit ako nakapag-drugs. Dahil yung curiosity. Ngayon tayo mga kabataan, alam naman natin yung drugs, sabi nga ni Pastor kanina, mahirap makawala dito. Thank you Lord dahil sa awat grasya ng Diyos. Ayan. Ang malimit na simula niyan, kung paano, ay nagsisimula sa unti-unti, patikim-tikim. Hanggang sa, nung matikman mo, parang gusto mong ulitin. At kaulit, doon na nagugumon. At malimit, may problema sa family, naghahanap sa pamilya ng pagmamahal, ng kalinga, naghahanap ng makakausap, kaya hahanap sa labas. Kaya nagsisimula na ngayon ang paghahanap ng luho o ng bisyo. Pangalawang katanungan, yan. Ano ang dahilan, ano ang reason na ikaw ay nagumon? Doon sa isa, paano nagsimula? Ngayon, ano ang dahilan at nagumon ka na? Okay? Take 1.5 minutes. Ayan. Thank you, Lord, ulit. Paano nagsimula, paano nagumon? Ayan na yan. Yun nga, gaya ng sabi ko kanina, simula na nung nawala na yung pinakakakampi ko sa pamilya, yung mami ko, para bang ang tingin ko sa sarili ko palagi na lang akong nasisilip, palagi na lang akong kawawa. At that time, talagang para bang siguro, ito na lang sigurong pwedeng makatulong sa akin.
Para bang pag ako nakakatikim nito, para bang wala akong naririnig ng mga bagay na mga pangit kapag ako ay nakakatikim nito. Para bang iniisip ko na wala akong pakialam sa inyo, basta ako, ito ako, huwag niyo akong pakialaman. Yun lang. Para bang iniisip ko palagi sa sarili ko na ito ang palaging kakampi ko. Dahil ito ang nagbibigay sigla, ito ang nagbibigay ng kaaliwan para sa akin. Pero mali. Sa akin naman, sabi doon, bakit nagtuloy-tuloy, nagumon, sa akin naman, malaking factor din yung family. Kasi sa akin nga, broken family, bagamat nandito na sa Compi, marami tayong kapamilya dito, pero iba pa rin yung meron kang pamilya, pastor. Kasi katulad nga nasubukan ko, na-take kong isa, tapos nagtuloy-tuloy, tapos dahil nga wala kang pamilya na mag-a-advise na tama ba yung ginagawa mo, walang mag-a-advise, walang magsasabi sa iyo na ito mali, dapat hindi mo gagawin yan. Isang factor din yung buo yung pamilya. Kaya thank you Lord sa akin. Kaya nga doon sa experience ko na yun, nag-pray ako kay Lord na sabi ko, Lord, kung magkakaroon ako ng pamilya, gusto ko intact ang pamilya. Gusto ko sama-sama kami hanggang sa paglaki ng aking anak. Kasi naranasan ko malaking factor. Pag-uwi mo, wala kang dinadatnan, walang nag-aasikaso, walang nag-a-advise, walang nagbibilin. Kaya isang factor din yun kung bakit nagumon sa pinagbabawal na gamot. So, ang reason, ang family. Magsisimula kasi ang pagde-develop ng mga anak sa magulang, sa nanay at sa tatay. Doon, hindi mo pwede kasing isisi sa ibang tao, sa environment, sa kabarkada, sa kaibigan. Ang tunay na dahilan, magulang. Tayo po. Kaya sa maliit pa lamang yung ating mga anak, mga apo, simulan na natin. Magkaroon ng close communication. Laging may usapan, may kwentuhan, ultimo sa pagkain. At saka close communication, pag nawala yan, nawawala na ang relationship. Nalayo na mga bata. Kailangan tayo kasi, best example lang laging na paborito ko yung nalagay dito, I love your family, bring them to me. Yun ang pinakamahalaga. Ang Acts 1:8 ay nagsimula sa family. Kaya family, kagad, family. Habang may panahon pa, pagkakataon, ito na tayo. Pangatlong tanong. Yan, pangatlo na tayo, ha? Kailan ka naman nagumon? Anong edad? Matanda na, bata pa, bagong panganak? Ilang taon? Siguro 21 ako, 20 noon. Time noon, masyado ko mainit sa pagtatrabaho sa gabi noon. Kasi ang mami ko noong time na yon, dinadialysis, kinokobalt, may cancer ang mami ko noon, palabas-pasok sa ospital. Kaya kami nung kapatid ko, halos, yun nga, gawin namin ng araw ang gabi. Pagdating naman ng araw, andyan kami sa TV, hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga yung paggamit ko. Naiwanan ko na ang pagsasayaw. Natutunan ko naman ang magtulak. Yun nga, hanggang sa natikman ko ang pagtutulak, ito na, siyempre, wala namang pinahihintulot ang Panginoon ng kasamaan sa mundo eh. Nahuli kami nung time na yun at na-rehab din ako. Kaya na-relate din ako kay Minister Reyno. Siya yata, minister yata, voluntary surrender siya. Ako naman, arrested ako noon. Pero, nung time na yon, nung na-rehab ako, hindi pa rin pala. Pagdating sa rehab, ang dami pa rin, ang daming offer. Oo. Kaya, yung iisipin mo sa buhay mo nung time na yun, para bang, bakit ba may rehab? Bakit ba may kulungan para itinuan tao? Hindi, meron pa rin. Kaya nung time na yun, dad kong sariwa pa ako na nakakatikim niyan. Almost 21 years old ako. Ngayon, 50 years old na ako. Tumigil ako, 34 na ako, 36. 36 na ako nakatigil at hindi na tumikim ng pinagbabawal na gamot.
Kaya, para sa akin, mga kabataan wag nating Mamaya pa balakin. advice. Mamaya na siya. Sa akin naman, anong edad sa akin natatandaan ko noon second year high school ako. 14 years old. Natatandaan ko, ganun bata pa ako noon, nagsimulang mag-drugs. 14 years old, second high school. Di ba sabi ko nga sa inyo, una tinikman ko lang kasi curiosity. Dahil gusto ko, mainak ko, gusto ko kung ano yung nagagawa nila, magagawa mo rin. Ngayon, dumating na yung time, nalumon ka na, eto na ngayon, dumadating na ang time, magkakating ka na, nandyan na hindi ka na papasok. Natatandaan ko yung Pure Gold ngayon, doon, dati bahay-bahay yun parang kubul-kubul yun. Dati yun, natatandaan ko pa. Kasi ang pinakakasama ko noon, yung aking tiyuhin na si Christian, nakailang rehab na rin yan. Ang sabi kasi sa akin nung tito ko, ni Christian, sabi niya, Tan, huwag ka nang bumarkada sa iba, sa akin ka na lang bumarkada para safe. Yun nga, safe sa gastos, pero pag tinignan natin dito, mas, yun nga, dumating ang time na pupunta ako dun sa kuwaan namin, tapos naka-uniforme ka pa. Sasabihin sa akin nung bakit pinapasok mo yun, naka-uniforme yan. Ngayon, sabi nga 14 years old ako nung nagsimulang mag-drugs. Nagsimula sa patikim-tikim. Kaya thank you, Lord. Curious. Ayan, praise God. Ako po kasi nagsimulang mag-marijuana grade 6. Sa Malabon kasi ako nag-aaral. Kaibigan ko mga Lacson. First year, nag-o-ornacol na ako, tsaka Corex T. 120cc, pipigaan na kalamansi, isang boting beer, sabog na ako noon. At hanggang sa humanap na ako na humanap, kasi yung maliit, parang hindi na tumatalo bandang huli, kaya padagdag ng padagdag kung ano-ano nang tinetake. At doon ako nagsimula. Hinanap ko ngayon kung paano ako makakalabas. Ayun, umuwi ako ng Batangas, hindi pa rin. Bago na, mamaya ko na yan tutuloyan po. Doon muna tayo sa susunod. Kailangan matakal natin lahat Merong mga advice pa itong ating mga kasama Gano'ng katagal naman? Bawat tugon na may huwag nyo naman sa habaan ng elaboration namin. Gaano katagal kayo doon sa bisyong yon? Gaano katagal? 21, 20 ako nung nag-start ako noon. 1990 po yun Tapos tumigil ako ng 2004. Ano naman ang kalagayan ng buhay mo nung nakaroon ka sa loob ng taong yun na adik ka? Nung kalagayan ko nung time na yon? Ano kalagayan mo? Masaya ka ba? Na para kang loko-loko? Hindi naman. Nung time na yon kasi, talagang bossing-bossing ako nung time na yon. Tinagurian din akong kapwa ko, mahal ko. Kasi pag ako kumikita, ang lahat ng mga nasa paligid nakikita ko mga na mga naghihirap at nagkukulang sa kabuhayan, kailangan magbenta ako para mabigyan ko yun. Ganun ako nung time na yon. Pagtikim ko kasi niya, nung time na nalaman ko ang pinakasikreto na para ikaw yung makagamit, siyempre, andyan yung mamumuhunan ka, kailangan yung kukunin mo, panalo. Ngayon, pag panalo nakuha mo, marami ka ng pera, marami ka pang gamit, at marami ka pa may pamimigay. Nung time na yun. Sa akin, gaano katagal? Siguro, matagal din. Yung ang, sabi nga, yung drugs, sabi nga, di ba, nung unang panahon, wala naman drugs. Dito nga doon sa Proverbs 20, verse 1, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Nung araw kasi wala namang drugs nung araw.
Ngayon, gaano katagal? Matagal. Sobrang natagalan din ako kasi ang hirap din makaalpas. Una, magde-decide ka sa sarili mo. Tapos, yun nga isa pang mahirap, kung kailan ka natitigil, lalo nandiyan pa yung temptasyon lalo. Kaya medyo tumagal. Kaya kailangan yung panalangin mo sa Panginoon talagang mananalangin ka sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang karanasan ko po ng mga panahong ako'y nalulong, hindi naman talaga masaya eh. Hindi yung masaya. Patutunayan ko siya. Sandali lang eh. Tapos kinabukasan, lana, para kang buwang. Minsan, tawa ka ng tawa, wala ka naman tinatawanan. Nakatingin ka doon sa kawalan. Hindi ho talaga masaya. Daya lang talaga ng demonyo. Linuloko tayo. Walang magandang benefits. Wala ako, hindi ako nasiyahan. Pansamantala lang. Nung ako nga ho'y sabog na sabog, sa drugs, sa alak na binaon, sa pusali ng 1 taon, linagyan ng mga pasas, saka ininom, saka sumakay ako ng motor, sinakay ko si Michael sa balikat ko para patulunin yung motor. Naagaw lang pagdating sa kabilang barangay, pagkakuha, pinalipad ko ulit yung motor, sabog ako eh, parang wala akong nararamdaman. Tumaob ang aking motor, sugatan ako, nagdugo ang aking utak, buong katawan ko halos kalat ang dugo sa karsada, na wala naman ako nararamdaman. Doon ako sinugod sa hospital na manhid ang katawan ko, pero sugat-sugat. Sugat-sugat, pati mukha ko, andyan, maraming sugat. Na para bang dinala na ako sa hospital, doon ako pinuntahan ng mami, pinag-pray. Tapos, sabi niya, pag ayos mo, basahin mo to. Ito yung binigay ng Mami Ligaya na binasa ko at naging paborito ko noon. Proverbs 23:29-35. Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapakalango sa bagot-bagong alak? Huwag mong tutunggain ang matapang na alak, kahit ito'y katakam-takam. Pagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Halos di ka makadilat at parang matigas ang iyong dila at di na makapag-isip na mabuti. Ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at ninahampas ng malalaking alon, pasuray-suray at parang nakahiga sa gilingan. Ang sasabihin mo, ano sa akin kung ako may mahandusay, mabulagtaman ako. Muli, walang kailangan, pagbangon ko, iinom ako uli. Yun yung mga adik. Nasugatan na, nahirapan na, nasaktan na, pero ang katwiran, babalik ka uli. Kasi gapos na. No? Natalik ka na tayo ng demonyo. Kaya nahihirapang makawala ang marami. Sa pamamagitan natin sarili, doon po sa sa rehabilitation, yung mga bagong pasok na mga adik, ilang araw na ihaharap lang sa pader na walang kausap. Almost 3 days, nakatitig ka lang sa pader. Binablaan ko yung utak mo. Inaayos, ibinabalik ulit sa normal. Sabi ko, bakit lagi yung naririyan? Kasi na-assign po ako sa Amor, sa Rodeo, sa Tagaytay, mga rehabilitation, mga adik. Madali kasi ako sa kanila. Sa Rodeo, mga anak ng mayor, congressman, senador. Pero hindi sinabi kung sino yun, yung mga magulang nila. Ang tanong namin, bakit kayo napaparito? Kasi nga po dahil sa magulang wala ng time. Kaya, ang may advice namin, yan ko ng tigwa 1 minute. 1 minute lang ha. Na-advise ang dalawang ito para sa mga kabataan sa panahon ito, paano sila nakawala sa bisyong ito. Ito muna yung word na binigay sa akin ni Lord. Dito sa Ephesians 5 verse 18,
Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Ang ginamit ng ating Panginoon maglalasing, hindi ang drugs. Pero kasama pa rin yan, produkto pa rin yan ng masamang buhay. Isang bagay na masasabi ko, kaya umalis na ako doon. Isang matinding desisyon na hindi ko na kailan pa dapat pang balikan. Isang advice sa mga kabataan. Nga po. Sa mga kabataan, kung maaari, siguro tingnan nyo na lang kaming mga napapanood nyo na nanggaling at nagmula sa ganitong masamang bisyo. Walang kinahinatnan na maganda pag ikaw ay nakatikim niyan. Anong dapat nilang gawin? Siyempre, una sa lahat, lumapit sa ating Panginoon, kumilala sa ating Panginoon, at higit sa lahat, yung lagi kang nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Yan ang dapat natin gawin ngayon, kasi malalayo at malalayo ka sa lahat ng mga kasamaan sa mundong meron sa ngayon sa ating kapaligiran. Sa akin naman, may advice ko, ito dito, may babasahin mo na ako sa Kawikaan 1 verse 7. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Thank you, Lord. Yung fear of the Lord, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Yung pasimula ng karunungan yan. Pagsunod, tayo mga kabataan ngayon, ikayat ko na especially sa ating mga member na meron na tayong salita ng Diyos, huwag na nating subukan. O yung curious, wag na nating tikman pa kasi yung curious natin na susubukan lang naman, ganito, baka hindi na tayo makalabas doon sa sitwasyon na yun. Kasi pag tinignan nyo, walang maidudulot. Diba sabi nga doon sa binasa ko sa Proverbs 20, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Nung araw, wala pang drugs, yung alak nagpapababa ng dangal ng tao. Diba si Noe? Pag inom na ng alak, anong nangyari? Nakatulog hubad. Puro kahihiyan lang. Nangyari sa buhay namin, nung nagtikim ng drugs, puro kahihiyan. Natutong magnakaw, natutong gumawa ng hindi tama, matutong sumuway sa mga matatanda, natutong mandaya, manggulang, wag na nating subukan pa. Yung paggalang at pagsunod kay Yahweh, isang karunungan yan. Kasi pag meron kang fear of the Lord, reverential fear, yung fear na takot kang gumawa ng hindi tama. Yun yung sinasabing reverential fear na pag tinignan natin dito kasi minsan ang akala natin, wag mong gagawin niya, parurusahan ka ni Lord. Hindi nagpaparusa si Lord. Ang fear na gusto ng Panginoon dito, yung fear na yung iisipin mo pa lang, na gagawin mo pa lang na mali, wag mo nang subukan, wag mo nang gawin. Kasi pag may takot ka kay Lord, yan ang pasimula ng karunungan na nagmumula kay Lord. Kaya may advice ko na enjoy natin yung buhay na binigay ng ating Panginoon sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. So, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag ikaw ay nagkaroon ng wisdom or reverential fear kay Lord, magkakaroon ka ng power to reject evil or wrong. Kasi meron ka ng wisdom from above. Pag wala yung wisdom from above, kala mo tama ang ginagawa mo, puro mali. Matatama lamang kapag nagkaroon ka ng reverential fear na sinasabi ni Minister Otan. Kaya mga kapatid, ngayon pa lamang, paano magsisimula? Tatanggapin si Christ sa ating buhay. Aminin nagkamali, nagkasala, humingi ng tawad, magbalik loob, tanggapin si Jesus at magsimula na lumakad sa tamang buhay. Nais kong basahin pang wakas, itong sa Romans 7, verse 24. Sabi po dito sa 24, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa bahagi ng aking mga katawan, kahabag-habag ang kalagayan ko, at sino ang makapagliligtas sa akin? Sa katawang ito nang nagdudulot sa akin ng kamatayan. Eto na po,
verse 25, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, sumusunod ako sa kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawan, makalaman ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalanan. Kaya ang makapagbabago sa ating buhay, si Jesus Christ. Magbalik loob, magsisi, baguhin ang lakad, tanggapin si Jesus, magbasa ng Biblia, dumalo sa mga ganitong pagtitipon, sapagkat after deliverance, kailangan nourishing, at alagaan tayo sa ganitong churches. Pasok sa church, sa body of Christ, para tayo protektado at maingatan at malagaan at patuloy na tuturo ang sumunod kay Christ. Tayo po ay mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming pong salamat sa mga patotoo, advice ng mga kapatid na nakadanas ng ganitong kalagayan. Panginoon, dalangin namin sa iyo kung sino man ang mga tao pa na dumaranas, lalo sa mga kabataan, kalalakihan, dumaranas sa mga maling pamumuhay, addiction sa maraming bagay, hindi lamang sa alak, sa drugs, sa marijuana, kundi sa mga cellphone, mga gadgets na umaagaw, mas binibigyan ng oras ng panahon ang matuon, ang kanilang pansin oras sa mga bagay na iyon sa halip na magbasa ng Biblia, manalangin, sumamba, kaya't nadadaya na ililigaw ng kaaway. Muli, Panginoon, hinihiling ko sa iyo, tulungan mo po. Tulungan mo sila. Kung hindi nila makayanan, ikaw po ang magiging gabay naming lahat. At tulungan mo ang churches, ang mga worker, pastors, minister, priest, na maakay ang mga naliligaw ng landas at madala sa iyong kingdom. Sa iyo po ay binabalik ko ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 2 Timothy 2:2